Praise the Lord. It is the second night, second day na po ng ating pong prayer and fasting. At alam niyo po, nakakatuwa, nakakakita pa rin po ako ng mga nagngingiti ang mga labi. Okay, I can see smiling faces at maganda pong senyales yan. At ako po'y naniniwala, lahat po tayo aabot po ng 6 days hanggang breaking of the fast. Amen po ba yon? Praise the Lord. Ayan, so kayo po dyan nakaupo, ako nandito po. Siguro, I do believe, pare-pareho po tayo nararamdaman. Siguro yung iba, medyo may nararamdaman na sa kanilang sikmura. Ayan, meron ng kumakalamang sikmura. Ayan. Ako po, bumabaliktad ang sikmura. Praise the Lord. At yung pong ating mga mata, makikita po natin, medyo lumulubog na. Okay, so normal po yan. Ibig sabihin, wala nang kinakain. Okay, normal. Pero ang matulog habang nagpipreach, okay, hindi po normal yan. Okay. Pwede po bang pakisabi sa katabi, kapatid, kung ikaw ay pipikit, huwag kang hihilik. Praise the Lord. Makikinig po tayong lahat ng salita ng Diyos. Amen po ba yon? So, ano niyo po, ang pag-uusapan natin yan, it's about plan, yung mga plano, marahil ang bawat isa po sa atin, November, December pa lang, meron ng plano sa kanilang buhay. Amen po ba? Sa year 2015, maybe some of us are preparing their plans at ito po ang ginagawa nating launchpad para po sa mga plano na ating pong gagawin. Let me ask you, church, what is your plan this 2015? Ano po ang inyong plano sa 2015? Ayan. Alam niyo po ako, naaalala ko po ang aking tatay, 1992. Nung siya po ay retired na sa trabaho at naglilibang na lamang po siya dyan sa Piela, siya po ay nag-alaga ng mga baboy. Ayan, nag-alaga po siya ng mga baboy. At minsan, yung aming inahin na kanya pong inaalagaan, nanganak. Ayan, nanganak, 12. Ayan, 12 ang kanyang anak. Kaya sabi ko, medyo dumidikit-dikit ako sa tatay ko kasi alam ko ibig sabihin nun, pag 12 anak. Sabi ko, tay, ang bihira, nanganak, 12. Oo nga, may plano na ako dyan. Ayan, may plano na ako. Ano pong plano nyo? Yung 2, yan sa kuya mo, ibibigay ko yun sa kuya mo, kailangan niya. Okay? Tapos, yung 8, palalakihin ko yan, ibebenta ko yan. Magandang plano. So, tay, may natitira pang 2. Yung 2, para saan yan? Yung 2 yan, para yan sa kasal mo. So, ibig sabihin pala, wow, sabi ko, naghahanda ang tatay ko para sa akin. Okay? So, alam nyo, inaisip ko kagad, ito. Wow, pambira. Meron na akong ganyan. Pambira, lasang sebo, tanggalin mo na. Okay. So, ano pong ibig sabihin? May mga maganda po yung mga magulang natin ay nagpaplano para sa atin. Amen po ba? At ako po'y naniniwala, mga magulang, meron din po kayong mga plano sa inyong pong mga anak. Okay, the same way with the Lord. I do believe that God has great plan for all of us this year. Sumasang-ayon po ba kayo? God has a great plan for us this year. At kaya po ang ating po pag-uusapan ngayon, ang plano ng Panginoon Diyos. What are the characteristics of God's plan? Okay? Marahil may magsasabi, ganito po. Sabi niya, Lord, I know you have a plan, pero pwede ba sa taong ito, yung plano ko naman muna ang susundin ko? Meron po magsasabi, sige Lord, I will obey your plan for the first 3 months of the year. At pagkatapos, ako naman. Meron naman pong iba, sige Lord, yung plano mo, susundin ko, pero kapag kinakapos ako, yung plano ko naman ang susundin. So, ang ating po pag-aaralan will be the characteristics of God's plan. We will study the portion of the life of Paul and the characteristics of God's plan in the story. At at the end of the message, we will reflect on it. And God will try to encourage us na ang mga plano ng Panginoon ang siya nating gagawin
sa ating pong mga buhay. We will study the highlights of Paul, about Paul's journey to Rome. Ang ating pong mga pag-uusapan, mostly ito po ay nasa Acts chapter 27. And we will see how God accomplished His plan as Paul obeyed. Amen po ba yun? Tayo po muna lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, alam namin, Panginoon, na Ikaw ay nasa aming kalagitnaan sa gabing ito. And we thank you, Lord, kasi Ikaw ang mangungusap sa amin ngayong gabi. Salamat po ng marami, Panginoon. Nawa ang aming pong pag-uusapan, ito ay aming baunin, Panginoon Diyos, hanggang sa aming pananalangin. Salamat, Panginoon. We give you back all the praises in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. The characteristics of God's plan. Ang unang-unang characteristics ng plano ng Diyos, that God's plan is perfect. Amen po ba yun? God's plan is perfect. God is a perfect God. God is a sovereign God. He created the earth. He is from eternity to eternity. At lahat po ng kanyang plano magaganda para po sa lahat sa atin. Amen po ba yun? When He created the earth, He had a great plan for all of us. He had a great plan for all of us. When He created Adam and Eve, napakaganda po ng kanyang plano. Now, nung nagkasala po ang tao, alam niyo po, nagkaroon pa rin ng perfect plan ang Panginoon Diyos sa kaligtasan. Amen po ba yun? His plan for salvation is perfect kasi ginawa po ito ng sarili niyang anak, ni Jesucristo. And there is a plan in marriage. Amen po ba yun? Na in order for us to reproduce, kung gusto po natin na mag-reproduce, we need to get married. Amen po ba? Man and a woman will get married, and then they will have their children. Ito po ang plano ng Panginoon. And since God's plan is perfect, kapag ito po ay inilatag po niya sa kanya pong mga anak, kanya pong hinahanda ang kanya pong mga anak para po sa kanyang plano. He is preparing us in order to accomplish His plan in our life. Hindi po siya nagbibigay ng mga plano, wow Lord, ang taas-taas naman itong plano mo. Parang ang hirap namang abutin. May paghahanda ang Panginoon Diyos sa bawat kanyang pinaplano sa atin. Amen po ba yun? Para hindi po tayo mahihirapan, para sisiguraduhin ng Panginoon na lahat ng ating tatahakin, kaya-kaya po nating gawin. Amen po ba yun? So, God's plan is perfect. Sabi po dito sa Acts chapter 23 verse 11, ito po yung inutusan ng Panginoong Jesus, ng Panginoon Diyos, si Pablo to go to Rome. Sabi niya dito, the following night, the Lord stood near Paul and said, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must testify in Rome." Ito po ang kanyang sinabi. Sabi po ng Panginoon, kung paano ka nag-testify sa akin diyan sa Jerusalem, ganun ka rin magte-testify doon sa Rome. Ano pa po ang mga ginawang paghahanda ng Panginoon kay Pablo? Right after he got saved, he had the relationship with the Lord, he began to preach the Word. Amen po ba? At siya po ay nakarating sa iba't ibang mga lugar in the southern part of Greece, Macedonia, Achaia, Thessalonica. Nanggaling po siya doon at tapos siya po ay bumalik doon sa Jerusalem. Okay? Now, in Jerusalem, nakausap po niya ang Panginoon at ang sabi, as you have testified in Jerusalem, pupunta ka naman ngayon doon sa Rome. He will be accomplishing the plan of the Lord. Nais ng Panginoon na gamitin si Pablo doon sa kanyang plano. Alam niyo po, kapag ang Diyos ay nagplano, He will choose the people who will obey His plan. Amen po ba? Pipiliin po niya yung mga tao na handang sumunod. Hindi po natin pinag-uusapan dito ano ba ang taas ng iyong pinag-aralan. Hindi po natin pinag-uusapan dito ano po ba ang iyong mga narating sa buhay. Ang hinahanap po ng Panginoon ay yung pusong sumusunod. Amen po ba yun? Yung pusong sumusunod. Pablo, before he was a Pharisee, siya po ay noon nagpe-persecute ng mga tao, ng mga Kristiyano. Pero sa kanya pong estado ngayon, he was on trial.
He was on trial. At nung pagkakataong iyon, kinausap siya ng Panginoon, at your status, at your condition, gagamitin kita para ikaw ang magpapahayag ng salita ng Diyos. Amen po ba yun? Now, sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, I do believe God has prepared Paul for this task. Inihanda po siya ng Panginoon Diyos para ang plano ng Diyos na makarating ang kanyang salita doon sa Roma ay gagawin ni Pablo. And at the same time, makikita po natin that Paul will be glorifying God's name because he obeyed God's plan. Amen po ba yun? And number 2, what else is the characteristics of God's plan? Okay? Yan. Obeying God's plan will glorify His name. Obeying God's plan will glorify His name. Sa papaanong paraan po nag-glorify ang Panginoon sa ating pagsunod? Tingnan mo muna natin yung mapa. Okay? Let us see the map of His journey. Okay? From Jerusalem, ayan, papunta po doon sa Rome. Ano po ang napapansin po natin? Maraming stopover. Hindi po ba? Maraming mga stopover. Marami silang mga pinuntahan. And I do believe, nakikita na po ni Pablo ang kanya pong mga pagdaraanan. Hindi ito madali. Hindi ito magiging one-stop flight. Siya po ay daraan dito po sa malawak na karagatan. Siya po ay naniniwala po siya, alam po niya ang panahon, sa tagal ng panahon na sila po ay maglalayag, darating po ang mga pagkakataon na sila ay hahampas-hampasin ng alon. And what else, mga kapatid? Paul will be journeying, will be traveling as a prisoner. Hindi po siya business class, hindi rin po siya economy class, pero doon po siya sa walang class. Walang class. Kasi po, siya po ay pupunta doon, he was under trial, dadalhin lamang po siya doon bilang isang preso. Bilang isang preso. Ibig po sabihin, ang kanya pong kakainin, pagkain preso din. Amen po ba yun? Tapos, wala po siyang rights. Doon lamang po siya dadalhin. Although, meron po siyang mga bantay doon, dadalhin po siya doon para gampanan ang isang noble task of serving God's plan. Amen po ba yun? Nakikita po ba natin, nakikita na ni Pablo, Lord, pag ako ay susunod sa iyo, nakikita ko yung gagawin ko. Pero habang lalakaran ko ito, may mga darating sa aking pagsubok. But nevertheless, Paul, I do believe he wants to glorify the name of God. Mga kapatid, pag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, not only we are obeying God's will, God's plan, we are also glorifying His name. Kapag tayo po ay sumusunod sa plano ng Diyos, atin rin pong niluluwalhati ang Kanyang pangalan. However, mga kapatid, meron pong mga tao will choose to do their own will instead of obeying God's will. God's plan, God's will. Minsan, pipiliin pa nila, etong plano ko ang gusto kong gawin. Little did they know, they were only glorifying themselves. Hindi nila gagawin yung plano ng Diyos kasi gusto nilang gawin ang kanilang sariling plano. In the end, kapag nagkaroon na ng resulta, ang sasabihin, ako may gawa niyan. Dahil sa akin, kaya nagkaganyan. They will rather choose not to glorify the Lord. Ito po ang nakakalungkot. Minsan, plano ko muna ang susundin ko. Pag 60% nagawa na ni Lord, ako naman, para ang credit lahat sa akin. Hindi muna ako susunod. Kasi gusto ko ang credit lahat sa akin. Saka na ako susunod, Lord. Nag-e-enjoy pa ako sa kasalanan ko eh.
Saka na ako susunod, Lord. Saka na kami magpapakasal. Magsasama muna kami. Hindi po natin alam, when we obey our own plan, hindi po natin nag-glorify ang Panginoon Diyos. And Paul, I do believe, when he obeyed, even though he knew that there will be so much trouble, maraming hampas ng alon ang mangyayari, and he was together with prisoners, gagawin niya ito, papasok siya sa ganitong klaseng pagsubok para pagdating doon sa Roma, he will do the plan of the Lord. Amen po ba? Pwede mong palakpakan muna natin ng Panginoon. So let me continue. Ano pa po ang nangyari? Let me read to you what happened in their journey. Sabay-sabay po natin itong tunghayan in Acts chapter 27 verse 18 to 19. We took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard. On the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hands. Nagbabawas na po sila ng mga cargo. Mabigat na ito para sa ating daladala. Hindi tayo maliligtas nito. Because there was a violent storm. Next, when neither sun nor stars appeared for many days, and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. As we obey God's plan, mga kapatid, we might be in a situation na nauubos ang ating pag-asa. Maybe we will come into a situation na sasabihin parang gusto ko nang sumuko. Kagaya po nang nangyari dito kila Pablo. Maaring sa buhay natin, lahat ng tingnan mo, puro dead end. Sa iyong pagsunod sa Panginoon, sa iyong pagsunod sa plano ng Diyos. Pero alam niyo po, hindi pa po dito natatapos ang storya. Let me continue. After the men had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, "Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourselves this damage and loss." Nagsermon pa si Pablo. Di po ba? Sinabi na po niya ang kanyang saloobin. In fact, earlier in the verses, sinabi niya, huwag kayong tumuloy, pero tumuloy pa rin po sila. May konting delay. Nagkakaroon ng delay, pero I do believe it is part of God's plan kasi dito makikita na sinasamahan ng Panginoon si Pablo. Let me continue. But now, this is Paul saying, "But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed." Ito po ang kanyang declaration, mga kapatid. Walang isa sa inyo ang mawawala. Wala ni isa sa inyo ang mamamatay. In fact, yung kapitan gusto nang patalunin yung iba. Sabi niya, huwag kayong aalis. This is my declaration. Wala ni isa sa inyo ang mawawala. Ano po ang sekreto ni Pablo, mga kapatid? Tuloy-tuloy po natin ang basa. Last night, Paul saying, "Last night, an angel of God, whose I am and whom I serve, stood beside me." An angel of the God whose I am and whom I serve stood beside me. Susundan pa lang po natin, ano po? Okay? And said, "Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you." Ito po ang deklarasyon ng anghel. Ito po ang deklarasyon ng nakausap ni Pablo. What is the meaning of this? Ibig po sabihin, during the times that there was a storm that was battering that ship,
kasama ni Pablo ang Panginoon Diyos. Habang dumadaan po sa matinding alon, matinding pagsubok, halos matutumba na ang bangka. Confident si Pablo, nakikipag-usap po siya sa Panginoon Diyos. Kapatid, dumadaan ka ba sa pagsubok ngayon? Dumadaan ka ba sa matinding trial sa oras na ito? Pwede nating lapitan ng Panginoon Diyos. Okay. During that time that the ship was being battered, kasama po niya ang Panginoon Diyos. And what can we learn from this? What else is the characteristic of God? God will never leave us if we obey His plan. Hindi po tayo iiwanan kailanman ng Panginoon Diyos kasi nakikita niya na tayong lahat ay sumusunod sa Kanyang plano. Amen po ba yun? Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? God will never leave us nor forsake us. You are actually honoring God. Atin pong niluluwalhati ang pangalan ng Panginoon Diyos. Kaya sino naman ang imang iiwan sa isang kagaya ni Pablo? Amen po ba yun? Ipakikita po ng Panginoon Diyos na kung sino ang kanyang kinakasihan, kung sino ang kanyang sinasamahan, kanya pong ipakikita ito sa lahat ng nakapaligid. Kaya nga po ako pinaniniwala, hindi na sila pinaalis dahil meron ring misyon si Pablo ng pagkakataong yon. That these people will see the glory of God being manifested on that time. Amen po ba yun? Kaya nga po, totoong sinabi, no? All things work together for good to those who love God and who are called according to His purpose. Lahat po ng bagay na nakapaligid sa anak ng Diyos na sumusunod sa Kanyang mga plano, mga kapatid, sila pong lahat ay susunod para lamang sa Kanyang anak. Lahat po ito ay magsasama-sama para po mailigtas ang Kanyang anak. And in the same way, makakapag-ministeryo pa si Pablo. Alam niyo po, there were 276 people in that ship. In that ship, meron po mga tao at sila po ay nandoon kasama ni Pablo. Marahil ito po, if we can picture this out, the ship is the plan of God. Ito ang sasakyan mo. Ito ang plano ko. Sumakay ka dito. Bakit? Ito ang magdadala sa iyo doon sa pangako, doon sa aking plano. Amen po ba yun? That even though there will be trials in our lives, that there will be so much trouble in our lives, as long as you are inside the ship, inside God's plan, kapatid, maaring ma-delay, maaring ma-derail, maaring merong konting pag-atras. Pero pag nakikita ng Panginoon na ikaw ay nananatili sa paglilingkod, nananatili sa Kanyang plano, asahan mo kapatid, darating ang panahon, may katuparan ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah! Praise the Lord! And what else mga kapatid? Let me move on in Acts chapter 27 verse 25. Ito po ang isang deklarasyon ni Pablo. So keep up your courage. Tinuloy po niya ang kanyang pagsasalita. Keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. Ito po ang matapang na deklarasyon ni Pablo. Sabi niya, it will happen just as He told me. Nagpakita ang Panginoon ng vision, nakipag-usap sa kanya ang Panginoon Diyos. Sinabi niya, what you did in Jerusalem, you will do the same thing in Rome. Ito po ang nakikita ni Pablo, kaya nga ito rin ang kanyang deklarasyon. Kahit na anong mangyari, hindi tayo aalis dito sa bangka. Bakit? Kasi may planong maganda sa akin ang Panginoon Diyos. Did God reveal to you His plan? Meron po bang mga plano ang Panginoon Diyos na sinasabi sa inyo sa oras na ito? Or maybe, some of us might be obeying His plan as of today. O maaaring sa inyong pagsunod
sa kalooban ng Panginoon Diyos, dumadaan po tayo sa matinding pagsubok. Let this be a good reminder for all of us. Sabi ni Pablo, kung ang Diyos ang nangako sa akin na doon ako pupunta, ito ang aking tutunguhan, hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Kasi alam ko ang aking pupuntahan, nandun pa rin ang Panginoon Diyos. Amen po ba yun? Nandun pa rin ang Panginoon Diyos. And so therefore, ano po ang nangyari? Let me tell you another characteristic of God's plan. Sabi po dito, the outcome of God's plan is always for our good. Ito po ang plano ng Panginoon sa bawat isa. He will never plan something that will harm us. Sabi po ng Panginoon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, and not to harm you. Plans to give you hope and a future. The outcome of God's plan for all who believes is always for our good. Ang hangad po ng Panginoon Diyos sa taong ito ay lahat po ng ating mga buhay, maging ang ating pong mga anak, ay magkaroon ng tagumpayan. God is aiming for the best for all of us. That's why God is encouraging us, huwag kang bibitaw. Meron po akong isang kilalang tatay, 2012, nung siya po ay nagpasya na maglingkod sa Diyos. Ang buong buhay niya, ipaglilingkod niya sa Diyos. Kanya pong ipiniliwanag ito sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Mga anak, misis, maglilingkod ako sa Diyos. Tinatawag na ako ng Panginoon. Inunawa nila, naunawaan nila, nagkaintindihan, yung ama at yung mga anak, maging asawa, nagkaintindihan. So, yung tatay, sumunod sa Panginoon. All the way. Kasi may tawag ang Diyos, may plano ang Diyos. Everything went good until 2013, August. For some outside reason, yung anak nagsimulang magrebelde. Yung panganay na anak nagsimulang magrebelde. Kahit anong paliwanag nung kanyang tatay, ayaw sundin. Nagrebelde sa pamilya, nagrebelde sa ama, pati sa Diyos. So, the son decided to leave. At wala pong nagawa yung tatay. Para po sa isang ama na kagaya ko, siguro magkakaintindihan tayo, masakit po yun. Naglilingkod lang yung ama. Naglilingkod sa Panginoon Diyos. Wala nang iba. But, since this father is obeying the Lord, and he knows that he is obeying a perfect God, siya'y naniniwala, babalik yung anak. Babalik yung anak. 2 months have passed, wala pa rin. 4 months, wala pa rin. Umaattend ng mga Christmas party, yung tatay, hindi kasama, kulang ang pamilya. Umaattend ng mga party, kulang, magpipicture, kulang. May magtatanong, asa yung anak mo? Walang masabi yung tatay.
dumaan ng mga birthdays. 6 months, 8 months, 9 months. Hindi pa rin bumabalik. When someone told this father, baka hindi na babalik yun. Kasi matanda na. Baka babalik yun, baka may anak na, may sarili ng pamilya. Para po sa isang ama, napakalungkot po yun. 1 week bago po mag-isang taon ang anniversary, the father was obeying God's plan. 1 week bago mag-isang taon, simula nang umalis yung anak, he was already consulting the leaders. Pwede ba? Ako na pupunta dun sa anak, sabi ng tatay. Pwede ba ako na pupunta dun sa anak? Ako na lalapit. Bibigay na yung tatay. Bibigay na. Pero alam niyo po, God, in all His wisdom, wala pong sinagot yung mga nakausap ng tatay. Ibig sabihin, it is God's will to that father to continue serving the Lord. Sabi po ng tatay, sige, naglilingkod ako sa iyo. Hihintayin ko na lang yung matamis na sorry ng anak ko. Magtitiwala ako sa iyo. Magsusori na ako. The same month, August, the same day na siya po ay umalis, this father received a text. Sabi po, Daddy, I'm sorry. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Nagsisisi ako. Gusto ko na kitang makita. Gusto na kitang mayakap. Ito po yung pinakamagandang naramdaman ng isang ama sa kanyang buhay. That he found joy knowing that his son has learned humility. So in that time, nung bumalik po yung anak, nakita na po nung tatay, lumuluha, humahagulgol yung anak. Namumula ang kanyang mukha sa sobrang iyak. What is my point? Kapag tayo po ay nagpatuloy sa paglilingkod, umasa ka kapatid, ang magandang plano ng Panginoon Diyos sa buhay mo, maging sa pamilya mo, gagawin ng Diyos sa buhay mo. He will never leave you. If you are in that point, nasusuko ka, think again. Plano ng Diyos ang ginagawa mo. Meron pa nga nagsabi sa akin, tingnan mo, kung ikaw ang pumunta, di hindi mo sana naranasan yan. Church, as we pray today, let us recall what are the plans of God in your life. Ano ba ang mga plano ng Diyos sa buhay mo? Nagawa mo na ba ito? Ginagawa mo na ba ito? O nasa gitna ka ng matinding pagsubok sa pagsunod mo sa plano ng Diyos? And may God encourage us today as we have seen the characteristics of God's plan. God is encouraging us today. Kung ako, yung tatay na nakaranas noon, wala akong ibang gagawin kundi simula ngayon, susunod na ako sa plano ng Diyos. Because the Lord is true to His promise. If He has been true to His promise to that father, ganun din siya sa inyo. Right now, we will all pray.
As we go to our places tonight, reviewin po natin ang mga plano ng Panginoon sa ating buhay. If there will be some adjustments, some fine-tuning in our plans, nawa ito po ay mangyari na ngayong gabing ito, that this life will be serving God's plan until it is accomplished in our life. Let us go to our